Sa buhay, magandang mabusisi at maayos tayong pumili ng taong makakasama sa hirap at ginhawa. Marami kasi ngayon ang mapagpanggap at nauuwing durog ang ating puso at luhaan. Tahimik na bumaba ng kotse si Andrea. 3 araw na siyang nag-iisa dahil sa nasa business trip ang asawa niyang si Kiko. Si Andrea ang kinakasama ni Kiko na ubod ng arte. Naglakad siya papunta sa pintuan at binuksan ito. Hinubad ang sandals tsaka dumiretso ng kusina. Nang papunta siya sa kusina, natanaw niya ang babaeng kumakain ng cupcake. May kaedaran na ito at simple lang ang pananamit. "Sino ka? At bakit ka nandito sa pamamahay ko?" Tanong ni Andrea at tinarayan ng babae. Ako si..." Hindi na niya pinatapos ang sinabi ng matanda at sumagot na. "Oh, baka ikaw yung katulong na dadating this week. Anong karapatan mong kumain at kadadating mo lang?" Pagmamaldita ni Andrea. Ngumiti lang ang matanda at mahinahong sumagot. "Ako si Aling Rosa. Pasensya ka na, Andrea. Binigyan ako ni Kiko ng permiso para magtimpla ng kape at kumain saglit habang hinihintay kita." Natawa ng bahagya si Andrea. Halatang minamaliit ang kausap. "Dapat kasi, alam mo kung anong pwesto mo dito. Katulong ka lang. Hindi mo dapat basta-basta iniisip na pwede kang magpakasasa sa kung ano ang meron dito." Patuloy lang ang ngiti ni Aling Rosa kahit halata ang panlalait ni Andrea. "Pasensya na po, ma'am. Nagugutom lang po talaga ako. Pero huwag po kayong mag-alala. Sinisigurado kong maglilingkod ako ng maayos sa inyo." Tumaas ang kilay ni Andrea. "Talaga lang ha? Well, sana nga. Ayaw ko ng pasaway at tamad sa bahay ko. Mabait lang ako ngayon dahil alam kong bago ka pa lang. Pero sa susunod, huwag ka nang mag-astang parang kasosyo dito. Malinaw ba?" Tumango si Aling Rosa. May ngiti pa rin sa labi. "Opo ma'am, maliwanag po. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para mapagsilbihan kayo ng maayos." Habang naglalakad palayo si Andrea, bumulong siya. "Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal sa mga patakaran ko." Hindi niya napansin ang nananatiling kalmadong ngiti ni Aling Rosa na tila hindi apektado sa kanyang sinabi. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pang-aapi ni Andrea kay Aling Rosa. Kada umaga, sinisigawan niya ito kapag hindi tama ang pagkakalinis ng bahay. "Ano ba yan, Aling Rosa? Ang dami-dami pa ring alikabok dito. Ano bang silbi mo kung di mo man lang magawang maglinis ng maayos?" Singhal ni Andrea habang sinisipa ang basurahan. Pasensya na po ma'am. Aayusin ko na po." Mahina at mahinahong sagot ni Aling Rosa habang patuloy lang sa pagtatrabaho. Minsan kapag oras ng kainan, pinapaupo siya ni Andrea sa labas ng kusina. "Diyan ka na lang kumain sa labas. Ayaw ko nang may kahati sa pagkain ko. Alalahanin mong katulong ka lang dito. Hindi ka dapat nakikikain sa mga amo mo." Asik nito. Sa gabi naman, kapag nagpapahinga na si Aling Rosa, sinasadya ni Andrea na gisingin siya. "Aling Rosa, tubig! Hindi ba trabaho mong magserbisyo dito? Huwag kang tutulog-tulog kapag kailangan kita." Kahit sunod-sunod ang utos at sigaw ni Andrea, nanatiling kalmado si Aling Rosa at patuloy lang sa pagtupad ng kanyang tungkulin. "Opo ma'am, pasensya na po at susundin ko po." Isang araw habang abala sa pamimili si Andrea, tinawag niya si Aling Rosa para bitbitin ang mabibigat na pinamili. "Ano ba? Ang bagal-bagal mo namang katulong ka. Para kang pagod na pagod eh. Wala ka namang masyadong ginagawa dito." Ngumiti si Aling Rosa kahit halatang pagod na ang mga mata. "Pasensya na po ma'am. Nagkakaedad na rin po kasi ako pero sisikapin ko po." "Sus, ang dami mong dahilan. Baka nga naman sinasamanta mo lang naman na wala dito si Kiko. Pero tandaan mo, ako ang nasusunod dito. At habang ako ang kasama mo, wala kang karapatang magreklamo." Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang pang-aapi ni Andrea kay Aling Rosa. Isang umaga habang naghahanda ng almusal si Aling Rosa, tinapunan siya ni Andrea ng basang tuwalya sa muka. "Ano ba yan, Aling Rosa? Ang alat-alat naman ng sinigang mo. Hindi mo ba alam ang tamang lasa? Nakakahiya ka." Galit na sigaw ni Andrea habang itinulak ang mangkok palayo. Tumilamsik pa ang sabaw sa lamesa. Nagmamadaling pinulot ni Aling Rosa ang tuwalya at nagsimulang maglinis ng natapon. "Pasensya na po ma'am ha. Aayusin ko po ang luto ko sa susunod."
Hindi pa nakontento si Andrea at inutusan si Aling Rosa ng mas marami pang gawain. Palitan mo ang lahat ng bedsheet, maglinis ka sa banyo, at huwag mong kalimutang magpunas ng mga bintana. At para sigurado ako maayos ang lahat, gusto kong matapos lahat yan bago magtanghalian. Naiintindihan mo? Opo ma'am, gagawin ko po kaagad, sagot ni Aling Rosa kahit halata sa kanyang katawan ng pagod at panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit kahit anong gawin ni Aling Rosa, tila hindi nauubos ang reklamo ni Andrea. Nang matapos si Aling Rosa sa pagpupunas ng bintana, agad siyang sinita ni Andrea. Ano to Aling Rosa? Ang linis ba nito para sa'yo? Kita mo tong mancha? Bulag ka na ba? Hindi ko alam kung bakit kita pinapasweldo kung ganito lang ang trabaho mo. Walang magawa si Aling Rosa kundi ang ulitin ang kanyang ginagawa kahit pa lumuluhan ang kanyang mga mata sa pagod. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang kalmado. Pasensya na po ma'am, uulitin ko po para masiguradong malinis. Kahit anong sakripisyo at kabutihan ang ipinapakita ni Aling Rosa, wala pa ring magandang salita mula kay Andrea. Araw-araw tila sinasadya ni Andrea na hanapan ng mali ang kanyang bawat kilos. Hindi ba talaga kaya ng edad mo, Aling Rosa? Kung hindi mo na kaya, maghahanap ka na lang ng ibang mapasukan. Hindi kita kailangan dito kung puro kapalpakan ng dala mo. Isang hapon habang naglilinis si Aling Rosa sa sala, biglang tumunog ang telepono ni Andrea. Natanaw niya ang pangalan ni Kiko sa kanyang screen, kaya agad niyang inayos ang kanyang boses at ngumiti bago sinagot ang tawag. Hi babe! Masiglang bati ni Andrea, pilit na nagpapakita ng saya sa kanyang boses. Kumusta ka na dyan? Okay naman ako Han. Ikaw, kumusta ka naman? Pansin ko, hindi na kita masyadong nakakausap lately. Sabi ni Kiko may halong pag-aalala sa tono. Ah, ganun ba? Sabi ni Andrea at tumawa ito ng bahagya. Sorry na babe, busy lang talaga ako dito sa bahay. Ang dami ko kasing inaasikaso. Mga bills, grocery, pati na tong bahay natin na gusto kong siguraduhin na laging maayos at malinis para sa'yo. Ako na nga sana ang mag-aasikaso niyan kaso na-extend pa ulit ako sa trip ko. Sagot ni Kiko, halatang may panghihinayang. Pero natutuwa naman akong marinig na alaga mo pa rin ang bahay natin. Oo naman babe, alam mo naman ako. Gusto ko na maginhawa ang pag-uwi mo. Kaya huwag ka na mag-alala ha. Ako na ang bahala sa lahat dito. Sagot ni Andrea, pilit na pinapakalma ang asawa. Para sa pag-uwi mo, wala ka nang iisipin pa. Puro saya lang okay. Ngumiti si Andrea habang kinakausap si Kiko. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, natanaw niya si Aling Rosa na patuloy sa pagtatrabaho. Hindi niya ito pinansin na tuloy-tuloy lang sa paglalambing sa asawa. Sige babe, miss na kita. Kaya bilisan mo nang makauwi ha. Para naman makapagbanding na ulit tayo. Promise, may special surprise ako sa'yo sa pagdating mo. Sabi ni Andrea pinilit na gawing mas sweet at masayang kanilang usapan. Nakangiti si Kiko sa kabilang linya. Excited na rin ako makauwihan. Ingat ka dyan ha. At salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa atin. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Andrea at bumalik sa kanyang normal na mapanuyang ekspresyon. Tiningnan niya si Aling Rosa at sinabing, Hoy, bilisan mo dyan. Huwag mong ipakita kay Kiko na tamad ka. Baka malaman pa niya na wala kang silbi dito. Tumango na lang si Aling Rosa, tahimik pa rin nagtatrabaho. Isang umaga, abala si Aling Rosa sa kusina habang naguhugas ng mga plato. Nagmamadali siya dahil alam niyang paparating si Andrea at siniguradong susuriin na naman ang lahat ng kanyang ginagawa. Nang mag-abot siya ng isang plato sa rack, nadulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Basag ang plato sa maraming piraso. Nanginginig sa kaba, agad niyang pinulot ang mga basag na piraso. Napahinto siya nang biglang dumating si Andrea. Nagkukunwaring gulat, ngunit kita sa mga mata nito ang galit. Ano ba yan, Aling Rosa? Ano naman yung kalat na ginawa mo? Wala ka na bang ibang alam kundi sirain ang gamit sa bahay ko? Singhal ni Andrea halatang minamaliit at pinapahiya si Aling Rosa. Pasensya na po ma'am, nadulas lang po ako. Sagot ni Aling Rosa habang patuloy na pinupulot ang mga basag. Pasensya? Pasensya? Yan lang ba ang alam mo? Ani ni Andrea habang sinadya niya kumuha ng isang plato at baso mula sa kabinet. Sa isang malupit na galaw, hinagis niya ang mga ito sa sahig. Sabay ang tunog ng basagan na kumalat sa buong kusina.
Kung gusto mo talaga ng kalat, yan na oh, dagdagan natin. Linisin mo lahat yan at siguraduhin mong walang matitirang piraso. Dahil kung meron, sisiguraduhin kong ikaw ang maglilinis ng bawat sulok ng bahay na to hanggang bukas. Nang hina si Aling Rosa, kita sa kanyang mga mata ang pagod at panghihinayang. Ma'am, pasensya na po talaga. Lilinisin ko po lahat. Sagot niya kahit alam niyang hindi niya kasalanan ang karamihan sa nabasag. Ngunit hindi pa doon natapos si Andrea, lumapit pa ito kay Aling Rosa at tiningnan ito ng masama. Alam mo, kung hindi ka lang kinakailangan ni Kiko dito, matagal na kitang pinaalis. Napaka-inutil mo. Hindi ko alam kung bakit ka pa kinuha bilang katulong. Mas mabuti pa siguro na wala ka na lang kaysa sa isang katulad mong walang silbi. Tahimik na lang si Aling Rosa habang patuloy sa paglilinis kahit na nagdurugo na ang kanyang mga daliri sa kapupulot ng mga basag. Habang nakayuko napansin niyang may luhang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong pinupunasan. Hindi siya nagpakita ng galit o pag-aalma, kahit pa alam niyang sinasadya ni Andrea ang lahat ng ito upang pahirapan siya. Matapos ang ilang oras na pag-aayos habang patuloy sa paghuhugas si Aling Rosa, pumasok muli si Andrea, bit-bit ng isa pang baso. Oh, baka gusto mo pa ng isa? At binitawan niya ito sa lababo. Tumilapon ng baso at kumalat ang piraso nito sa buong lugar. Sige, linisin mo ulit at siguraduhin mong malinis na malinis dahil ayaw ko nang may makitang marumi. Patuloy lang si Aling Rosa sa kanyang ginagawa kahit pagod na at namamagana ang mga kamay. Opo ma'am, aayusin ko po. Alam niya kahit anong gawin niya hindi niya matutumbasan ng maayos na trato mula kay Andrea. Ngunit pinili niyang magtiis alang-alang sa pangakong trabaho kay Kiko. Nagmamasid si Andrea, halatang nasisiyahan sa pagpapahirap kay Aling Rosa. Tingnan talaga natin kung hanggang kailan ka tatagal, Aling Rosa. Hanggat wala si Kiko, ako ang masusunod dito at sisiguraduhin kong nararamdaman mo kung gaano kita kinasusuklaman. Pagkarinig ng kotse ni Kiko na pumarada sa garahe, agad na nag-ayos si Andrea ng kanyang damit at muka. Gusto niyang magmukhang maayos at masaya sa pagsalubong sa kanyang asawa. Nang bumukas ang pintuan, mabilis siyang lumapit at ngumiti ng matamis. Kiko, finally, nandito ka na. Sigaw niya habang yakap dito. Namiss kita ng sobra. Ngumiti si Kiko at ginantihan ng yakap ng asawa, ngunit may halong pagod sa kanyang mga mata. Namiss din kita, Han. Sagot niya bago tumingin sa paligid. Kumusta naman dito sa bahay? Okay naman. Ako na ang bahala sa lahat kaya wala ka nang dapat alalahanin. Mabilis na sagot ni Andrea habang hinahawakan ang braso ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man makapagsalita ulit si Kiko, lumabas mula sa kusina si Aling Rosa, dala ang isang tray ng mainit na tsaa. Ngumiti siya nang makita si Kiko at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Anak, nandito ka na pala. Nang makita ito ni Kiko, bumitiw siya kay Andrea at mabilis na lumapit kay Aling Rosa. Hindi nagdalawang isip si Kiko at mahigpit niyang niyakap ang matanda habang kita sa muka ang labis na saya. Ma'am, namiss talaga kita. Napatigil si Andrea, ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala at napalitan ng gulat. Ma'am? Tanong niya, nagtataka at naguguluhan. Yes, hon. Nanay ko si Aling Rosa. Sagot ni Kiko na parang hindi napapansin ang reaksyon ni Andrea. Inimbitahan ko siya dito dahil gusto kong makasama mo siya habang wala ako sa bahay. Hindi ko nga agad nasabi sa'yo dahil nagmamadali akong umalis nung huling trip ko. By the way, yung katulong na sinasabi ko sa'yo, hindi natuloy kasi nag-back out. Kaya si Ma'am muna ang tumulong sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Andrea, hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ang buong akala niya'y ang inaapi-api niyang babae simpleng katulong lamang, pero ito pala ang mismong ina ng kanyang asawa. Han, hindi ko alam na siya pala ang mama mo. Nag-aalangan niyang sambit. Ngumiti si Aling Rosa ngunit baka sa kanyang muka ang lungkot at pagod. Okay lang, Andrea. Mukhang nagkakilala na naman tayo sa panahon na magkasama tayo dito sa bahay. Tumalikod si Andrea, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Nagpakabait siya sa asawa ngunit buong panahong ito, ang ina ng taong mahal niya ay siya pa palang tinatrato niya ng hindi maganda. Sinubukan niyang ngumiti ng maayos ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. Siyempre, gusto ko pong
Magkasundo po tayo. Lalo na't kayo po pala ang mami ni Kiko. Niyakap pa rin ni Kiko ang kanyang ina at nagpasalamat ito. Walang kamalay-malay sa tunay na nangyari habang siya'y wala. Ma'am, salamat sa pag-aalaga sa bahay. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng sakripisyo mo. Walang anuman anak, basta ikaw. Gumiti si Aling Rosa ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may mga bagay na kailangan pang linawin sa pagitan nila ni Andrea. Lumapit si Andrea kay Aling Rosa, ang kanyang puso ay punong-puno ng takot at pagdaramdam. Alam niyang ang mga nagawa niyang kasalanan ay hindi basta-basta mapapawi, pero kailangan niyang humingi ng tawad sa harapan ng lahat ng ito. Aling Rosa? Simula niya, nahihirapang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng masakit na salita at pang-aapi ko sa'yo. Nagkatinginan silang dalawa at sa mga mata ni Aling Rosa ay lumutang ang galit. Andrea, hindi ito simpleng pagkakamali lang. Ang mga sinabi mo sa akin, mga bagay na humahampas sa pagkatao ko. Sa tingin mo, anong klase ng tao ako na dapat mong tratuhin ng ganito? Tumigil si Andrea na tila nawasak ang kanyang puso sa mga salitang yon. Alam ko po, wala akong dahilan para ipagmalaki ang mga ginawa ko. Akala ko dahil sa pera at estado, may karapatan akong maliitin ng ibang tao, pero nagkamali po ako. Tama, napaka-arte mo. Sagot ni Aling Rosa na may halong hinanakit. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawang sambitin ang mga salitang yun sa akin sa isang taong sinubukan lang naman na tumulong. Wala akong ibang intensyon kundi ang makatulong sa anak ko at sayo. Napasimango si Andrea, labis ang pagkahiya at panghihinayang. Minsan, naiisip ko lang na mahirap ang sitwasyon namin at nai-insecure ako. Pero hindi ko dapat ipasa ang sakit sa ibang tao. Lahat ng sinabi ko ay napakawalang hiya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Aling Rosa. Tama ka, naging masakit ang mga sinabi mo. Ngunit alam mo, hindi ako ganun kadaling magalit. Oo, nagalit ako, pero sa totoo lang, mas labis akong nasaktan. Ang anak ko ang mas naapektuhan sa lahat ng to. Nakita ni Andrea ang pagluha sa mga mata ni Aling Rosa at nagpasa siyang maging mas bukas sa kanyang damdamin. Aling Rosa, lahat ng ginawa ko ay nagmula sa takot at kawalang katiyakan. Nais ko sanang ituwid ang aking pagkakamali kahit gaano pa ito kahirap. Mahal ko si Kiko at alam kong mahal din niya ako at mahal din niya kayo. Gusto ko sana makilala ka at magkatrabaho tayo sa pagkakaroon ng magandang relasyon. Sa kabila ng galit at sakit, nagbukas si Aling Rosa. Gusto ko rin sanang makilala ka, Andrea, pero hindi kita mapapatawad ng basta-basta. Kailangan mong ipakita na nagbago ka. Hindi ko nais na makasamang isang tao na palaging nagiging mapang-api at mayabang. Aling Rosa, gagawin ko po ang lahat para ipakita sa iyo na nagbago na po ako. Sagot ni Andrea, ang kanyang boss ay puno ng damdamin. Sa susunod na pagkakataon, itutuwid ko na po ang mga pagkakamali ko. Ngayon, handa na po akong magsimula ulit. Tumingin si Aling Rosa kay Andrea at sa kabila ng lahat ng sugat sa kanilang ugnayan, nakaramdam siya ng kahulugan sa mga sinabi ni Andrea. Sige Andrea, papatawarin na kita pero alalahanin mo. Ang pagmamalupit at pang-aapi ay hindi dapat maging bahagi ng ating relasyon. Naway mas maging mabuti tayong lahat mula rito. Tumango si Andrea at sa mga sandaling iyon naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting nawawala. Salamat Aling Rosa. Ipinapangako ko po, hindi ko na po uulitin ang pagkakamaling yun. At sa kabila ng kanilang nakaraang sakit, nag-umpisa na ang isang bagong simula sa pagitan nila. Isang pagkakataon upang ituwid ang mga pagkakamali at bumuo ng mas matibay na ugnayan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po tayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.